Ikasyam na kabanata. Mga karapatan at responsibilidad ng isang apostol. Hindi ba't malaya ako? Hindi ba't isa akong apostol? Hindi ba't nagpakita mismo sa akin ang ating Panginoong Hesus? Hindi ba't dahil sa akin kaya kayo naging mga mananampalataya? Kahit hindi man ako kilalanin ng iba bilang apostol, alam kong kikilalanin ninyo ako, dahil kayo mismo ang katunayan ng aking pagiging apostol, at dahil sa akin kaya ngayon kayo ay nasa Panginoon. At ito nga ang sinasagot ko sa mga taong hindi kumikilala sa akin bilang apostol. Bilang apostol, wala ba kaming karapatang tumanggap ng pagkain at inumin mula sa mga napangaralan namin? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang mananampalataya sa aming mga paglalakbay, tulad ng ginagawa ng mga kapatid sa Panginoon, ni Pedro at ng iba pang mga apostol? Kami lang ba ni Bernabe ang kinakailangang magtrabaho para sa aming ikabubuhay? Mayroon bang sundalo na siya pa ang gumagastos para sa kanyang paglilingkod? Mayroon bang nagtatanim na hindi nakikinabang sa mga bunga nito? At mayroon bang nag-aalaga ng kambing na hindi nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi kong ito ay hindi lamang opinyon ng tao, kundi itinuturo mismo ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigiik. Ang mga baka lamang ba ang tinutukoy dito ng Diyos? Hindi. Maging tayo ay tinutukoy niya, kaya ito isinulat. Sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang makakabahagi sa aanihin. Nagtanim kami sa inyo ng mga espiritual na pagpapala. Malaking bagay ba kung umani naman kami ng mga material na pagpapala sa inyo? Kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami? Ngunit kahit may karapatan kami ay hindi kami humingi sa inyo. Tiniis namin ang lahat upang sa ganoon ay walang maging hadlang sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inialay sa altar? Sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong iyan, at hindi ako sumusulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa maalis ang karapatan kong ipagmalaki ito. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita, dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad sa aking pangangaral ng magandang balita. Kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. Kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Sa piling ng mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos, dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Sa mahihina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos.